Good morning po sa lahat. Praise God. Welcome po sa pangalan ng ating Panginoon. At salamat na tayo po ay nagkakatipon. Sis, pwede ho natin malaman ang pangalan. Sister Sally po. Sister Sally. Okay. Thank you po. Welcome po, Sister Sally. At ka-invite ko kayo ni Sister Laura. Okay. God bless you po, Sister Laura. Sister Priscilla, dito rin ngayon. God bless you po. Good morning. Sister Terry, dito rin. God bless you sa bawat isa mga kapatid. Purihin ng Panginoon at kagalakan po natin na tayo po ay makasama. Amen. Yung mga kapatid natin sa Kaisa ay almost, halos silang lahat ay hindi nakarating. Yes, walang nakarating. Kasi yung kapatid ng isang kapatid natin, na dati rin umaatin mga kapatid, ay nagbakasyon po siya ng mga ilang buwan. Sinabi natin nagbakasyon ng backslide. Pero umaatin po dati yung baptized din. Kaya lang ang nagiging problema ay hindi natin alam kung ano ang naging dahilan. At this lately lang mga kapatid, nagkaroon po siya ng complicated sa sakit niya. Nagkaroon ng sakit sa atay. Bukod doon, binutas yung gilid dahil nagkaroon din ng kidney. So, akit na po. Bata pa. Nasa mga 30 plus pa lang. Yes. Mga kapatid, 30 plus pa lang. So, ang buhay ay hindi mo maisiguro, bata ka man o may edad na, ang mahalaga ay naglilingkod ka sa Diyos. Yun ang mahalaga, na naglilingkod ka sa Panginoon. Praise God. Ma-drop mo man ang iyong katawan, ay nakahanda po tayo. Nagpatotoo si Brother Fernando, tumawag sa akin, umiiyak yung kanyang kapatid doon sa ICU dahil nilagyan na ng tubo ito para makahinga lang dahil nahirapan huminga at lumalabas yung dugo sa bibig. So, araw lang nung pinasok sa hospital ay lumanaw. So, sa akin ay patuloy naman ang aking panalangin sa ating mga kapatid na yun. Praise God. At yung asawa niya, panalangin natin na manumbalik din sa paglilingkod. Sana nagiging lesson ang mga bagay na yun para sa kanila na mahirap na lumayo ka sa presensya ng Diyos. At pag pinili ka ng Panginoon at minahal ka ng Diyos, you can run. Pwede kang tumakbo. But you can't hide. Hindi ka pwedeng magtago sa presensya ng Diyos. Mga kapatid, sapagkat ang sabi mismo ni Salmista David sa 139, mamaya babasahin natin yan, dahil yun ang ating versikulo na gagamitin mamaya mga kapatid, ay hindi mo pwedeng pagtaguan ng Panginoon. Right. Kahit David, pumunta ako sa kataas-taasan, naroon ka. Pumunta ako sa kalaliman ng dagat, naroon ka. Amen. Naglatag ako ng higaan sa impyerno, naroon ka. Saan ako pupunta? Sapagkat ikaw ay laging sumasakit. So, ang Psalms 23, mga kapatid, na nagpapasabi si Salmista David na ang Diyos ay laging nasa kanya. So, pag minahal ka ng Panginoon, mahirap pag minahal ka ng Diyos. Right. Pag Amen. lumayo ka, sabi pa nga ng Bible, pinapalaw niya at sinachastise niya ang bawat minamahal. Yes. Kaya kung magmamatigas ang ulo mo, pinauuwi mo tayo ng maaga. Mas maganda na huwag na tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Amen. O ba? Mas mabuti na. Mahalin na lang natin ang Panginoon, wala naman tayong magawa eh. Tama? Kasi ang tao, pag nawala ang Diyos sa Kanya, nakakalungkot na buhay. Yes. Pero pag ang Diyos, nawala ang tao sa Kanya, wala pong epekto sa Panginoon. Amen. Pero yung minamahal ng Diyos, ay hindi niya pwedeng pabayaan na lumayo sa Kanya. Right. Kaya, aking panalangin sa pamilya ng mga Manase, halos sila ngayon, wala talaga halos pure tayo mga taga-Marikina ngayon. Yes. Kasi composition ng
pare sa Quezon City and also Marikina. Baga. Salamat sa Panginoon. Without further delay, mga kapatid, ay mga, siguro muli ko kayo hinihiling na tumayo at pakinggan natin, babasahin natin ang mga salita ng Panginoon. Dito sa John chapter 3, o 1 John chapter 3 verse 6 and 11, sinadya ko ng magkaroon tayo ng PowerPoint para makita ang hindi verse. Sa unang Juan, Kapitulo 3, versikulo 6 hanggang 11, ito po ang pagkasabi ng banal na kasulatan. Kung may Tagalog kayo, sundan nyo na lamang po ako ng inyong pagbasa. Verse 6, whosoever abideth in him, sinneth not. Whosoever sinneth hath not seen him, neither know him. Amen. Okay? Ang sino man daw ay nanatili sa kanya ay hindi nagkakasala. At ang sino mang nagkakasala ay hindi niya nakikita ang Diyos. Ni nakikilala niya ang Diyos. Right. Little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Amen. Verse 8, he that committeth sin is of the devil. Yes. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the Of the devil. devil. Whosoever is born of God doth not commit sin. Right. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakagawa o hindi nagkakasala. For his sin remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Amen. Amen. Verse 10, in this the little children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. For this is the message that ye heard from the beginning, that ye should love one another. Amen. Luke chapter 8, verse 11 to 15. Ang sabi po ng Bible na sa Lucas Kapitulo 8, 11 hanggang 15. Now, the parable is this. The seed is the word of God. Right? Those by the wayside are they that hear and cometh the devil, and taketh away the word out of their hearts, lest they should believe and be saved. 13. They on the rock, they are they which when they hear, receive the word with joy, and this have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. And that which fell upon hearts, they are they which, when they heard, go forth, are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But in 15, but that on the good ground, doon na nasa mabuting lupa, are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with With patience. patience. Amen. So that the word, keep it. Ang mga ito, yung nasa mabuting lupa, ay sila yaong mga tapat at mabuting puso, nakarinig ng salita, ay kanilang itong iningatan. Kukuhanin ko yung Amen. Amen. At nagbubunga ng may pagtitiis. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sa pagkabasa ng kanyang salita, maaari na po tayo makaapo, mga kapatid. Amen. Praise God. Karagdagang bersikulo ay buksan po natin ang unang Pedro 1:23-25, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible, 1 Peter chapter 1 verse 23 to 25. Ang sabi po, mga kapatid, ng salita, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, Yes. and all the glory of man as the flower of grass. Amen.
The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. Nabuksan niyo po ba sa unang Pedro 1:23-25? And this is the word which by the gospel is preached unto you. Okay? Mga kapatid. So, purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Dito sa unang Juan, tingnan natin itong, balikan natin yung unang Juan, Kapitulo 3, mga kapatid. Kung ating pansinin, may nabanggit po ang Bible na ipinanganak sa Diyos. Now, binasa nating last verse, ang unang Pedro, mga kapatid, ay nagsasabi sa unang Pedro 1:23-25, being born again. Amen. Sa madaling salita, mga kapatid, ay salitang born again ay hindi po ito isang reliyon. Yes. Kaya lilinawin lang po natin. Ang born again ay nabanggit po ng Bible dito sa aklat po ng Juan Kapitulo 3 na nung si Nicodemus ay lumapit sa Panginoon, mga kapatid. Sa madaling salita, ang pagiging born again ay pinanganak ka sa kaharian ng Diyos. Okay? Can you say amen? Amen. Ipinanganak po tayo sa kaharian ng Diyos. Kaya si Nicodemus, nung lumapit siya sa Panginoon sa Juan Kapitulo 3, mga kapatid, sabi niya, Guro, Rabbi, paano ba ako? Sabi niya doon, Guro o Rabbi, at nakipag-usap siya sa Panginoon, at alam ng Panginoon kung ano ang laman ng kanyang puso, mga kapatid. Alam ng Diyos na may binhi o may seed si Nicodemus. Kaya paglapit sa Panginoon, dinirekta siya ng Panginoon, Nicodemus, sinasabi ko po sa iyo, na maliban ang tao may panganak muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng langit. Now, linawin natin, balikan natin, mga kapatid. Nung nakaraang linggo, ay binanggit ko sa inyo na saan ba ang kaharian ng langit? Yan din, Sister Sally, mga kapatid. Pag sinabi natin ng kaharian ng langit, ano sa palagay na nasa isip natin? Di po ba? Ang nasa ating kaisipan ay makikita natin at ini-imagine natin na ang langit ay parang isang lugar na puno ng building. Kaya lang yung building doon, mga mansion doon, ginto, yun ang iniisip ng tao. Tama po? Di po ba, Sister Sal? Pag sinabi nating langit, automatic, lahat ng tao gustong pumasok sa langit. Tama po. Wala akong taong ayaw pumunta sa langit. Kahit sino po ang tanongin ninyo, pag tinanong, gusto mo ba sa impyerno? Lahat ng tao ayaw sa impyerno. Bakit? Ano ba meron sa impyerno? Alam niyo ba meron sa impyerno? Sige, sagutin niyo po. At meron na bang taong nakarating sa impyerno at bumalik at nagsabi sa inyo na ganito ang sitwasyon sa impyerno? Wala po, di ba? Mababasa lang natin ang hell na binabanggit sa Bible sa Luke chapter 16. Na yung taong mayaman at si Lazaro, na nung mamatay sila, mga kapatid, saan dinala si Lazaro? Saan? Sa bosom of Abraham. Hindi nabanggit sa Bible na dinala siya sa langit. Pero binanggit doon, dinala siya sa bosom of Abraham. Pag sinabi natin bosom of Abraham, sa Tagalog, sinapupunan ni Abraham. Gaano kalaki ang sinapupunan ni Abraham? Bakit hindi sinapupunan ng Diyos? Nakuha nyo? Right. Balikan kasi natin ang Bible, babasahin natin ang Bible para maunawaan, tingnan natin, what is bosom of Abraham? Ano yung sinapupunan ni Abraham at hindi ginamit na sinapupunan dapat ng Diyos? Right. Nakuha niyo po? Amen. Kasi kung sinapupunan ni Abraham, ibig sabihin, ganun ba kalawak ang sinapupunan ni Abraham? Ano bang sinapupunan? Bahay bata. Sa madaling salita, papasok tayo sa bahay bata. May bahay bata ba si Abraham? Wala, lalaki. Wala kasi lalaki siya. Maging ang Diyos, wala pong sinapupunan. Yes. Walang bahay bata ang Diyos. Hello? Amen. Spiritually speaking, mga kapatid,
Amen. We are the children of God. Hindi tayo pinanganak ng Diyos nang galing sa kanyang sinapupunan at iniluwal niya tayo. No. Spiritually speaking, tinawag tayong mga anak ng Diyos sapagkat pinili tayo ng Diyos at nilinis at binago ng kanyang salita. That's it. So, pag sinabi natin, at yung taong mayaman ay dinala saan? Sa hell. Alam mo ba, ano ang meron sa hell? Ano meron sa impyerno? Apoy daw. Torment. Kasi nabanggit sa Book of Revelation is lake of fire. Kaya nasasabi natin apoy yung impyerno. Yung taong mayaman doon, nabanggit lang niya, nasa lugar siya na mainit. Right. Pero tatanungin ko po kayo, yung bang si Lazaro at taong mayaman, literal bang nangyari yun? O isang parabulo na ginamit ng Panginoon? Hello? Yes. Isang parabulo na ibinigay ng Panginoon para bigyan tayo ng kaisipan, ano ba talaga ang gustong mangyari ng Panginoon sa buhay ng bawat tao na hindi naglilingkod at naglilingkod sa Kanya? Yes. Okay? Bigyan ko kayo ng insight, mga kapatid. Si Lazaro, isang taong mahirap. Sabi ng Bible, beggar. Diba? At punong sugat ang kanyang katawan at naroon siya sa ilalim ng lamesa ng taong mayaman. Mm-hmm. Parang Right. hindi tama, no? Hindi tama, no? Kasi walang taong mayaman na habang siya kumakain, merong pulubi at punong-puno ng sugat sa ilalim ng kanyang mesa. Sa ilalim ng bibir yun. Right. Ni papasukin sa gate nila yun ay hindi niya pwedeng gawin. Amen. So, ibig sabihin, hindi na angkop sa normal na pamumuhay ng tao. There are spiritual application. Bakit sinabi ng Lord ito? Hello? Amen. Amen. Kasi walang taong mayaman na kumakain sa kanyang hapagkainan na masarap ang kanyang kinakain. At pag tingin niya doon sa ilalim ng kanyang lamesa, ay mayroong isang taong mahirap na puno-puno ng sugat. Right. It's Right. either hindi kakain yun. Amen. Tama po ba? So, hindi applicable kaagad. Pero sinabi ng Bible, ganun ang nangyayari. But there is spiritual application na gustong iparating ng Panginoon. At nabanggit doon na ang taong mayaman nito ay punong-puno ng kayamanan sa buhay niya. Then, namatay sila parehas. Nabanggit doon na namatay sila parehas. At yung taong mayaman ay dinala sa impyerno at ang si Lazaro ay dinala sa bosom of Abraham. At Hey. narito, tingnan niyo yung kwento para makita natin. Nag-usap sino? Yung taong mayaman at saka si Abraham. Okay? Nag-usap. Gaano ba kalapit ang impyerno at ang bosom of Abraham? Amen. Ibig sabihin ba napakalapit dahil nag-usap sila eh. Di ba nagsabi siya, Abang Abraham, pwede mo bang utusan si Lazaro na isawsaw ang kanyang daliri sa tubig at ipatulo sa aking dila dahil narito ko sa isang mainit na lugar? Amen. Okay? Ibig sabihin, tormented siya, hindi siya palagay, gulong-gulo siya, nahihirapan siya. Can you say amen? Amen. Pero sabi ni Abraham, hindi ang gusto kipag-usap sa kanya si Abraham eh. Marami na rin nagsabi, yung nasa gate daw si Pedro. Can you say praise the Lord? Praise the So, Lord. linawin natin mga kapatid. Ngayon, ang sabi ni Abraham, anak, alalahanin mo na nandun kayo sa lupa. Ikaw ay punong-puno ng kasaganaan habang si Lazaro ay naghihirap. Alright? O sige, hindi naman po pwede, Panginoon. Pwede yung bang utusan si Lazaro na bumalik sa lupa sapagkat meron ba akong 5 kapatid doon? Amen. Ayoko silang mapunta sa kinalalagyan ko.
Look at that, mga kapatid. Pero ang sabi ni Abraham, anak, naroon na si Moses. Naroon na ang mga propeta. Tama po? Amen? Kapag hindi sila naniniwala sa kanila, ay hindi rin sila maniniwala na merong isang patay na nagbangon mula sa mga patay at magsasaysay sa kanila sa mga bagay na ito. Yes. Now ngayon, tingnan natin ang application spiritually, mga kapatid. Ano yung bosom of Abraham? Hinalin tulad ba ito sa bahay bata ng isang lalaki? Wala pong bahay bata ang lalaki. But we know that bosom of Abraham is designated in the Bible that it is a paradise. Paraiso. Pag sinabi natin paraiso, according to 2 Corinthians chapter 12, mga kapatid, isang paraiso na dinala si Pablo doon, ang sabi niya, mga kapatid. Pero hindi niya masabi kung anong meron katawan. Meron doon, sabi niya. I know a man 14 years ago, sabi niya. Whether out of the body, whether in the body, I cannot tell. Pero nagsasalita sila ng mga bagay na hindi ko maunawaan. Can you share amen? Okay. So paradise, pag sinabi natin paraiso, anong meron? Ano nasa isipan natin? Maganda. Pag sinabi kasi paraiso, may mga hardin, may mga puno. Sa madaling salita, may palasyo daw. Pero sa akin, pag sinabi kong paraiso, walang building. May batis, may mga ibon, may mga hayop na mga mas magagandang hayop. Yes. Alam niyo ba, originally, nung sa Proverbs chapter 8, kung basahin niyo ang Proverbio kapitulo 8, na nung nilatag ng Diyos at inihanda niya ang lahat ng mga bagay, saan siya nanahan? Saan nanahan ng Diyos? Nung bago ko ilatag at gawin ang lahat ng mga bagay sa kanya, gawin ko ang mga pundasyon ng sangkalangitan, ng sangkalupaan, at bago ko gawin ang mga daluyan ng mga tubig. Sabi ng Bible, sabi ni Solomon, nananahan ang Diyos sa kanyang lupa. Ang assignment niyo, basahin niyo ang Proverbs chapter 8. Okay? Assignment niya. Lagay mo dyan. Nananahan ang Diyos sa kanyang lupa. Amen. So pag sinabi pala natin paraiso, sa ating kaisipan, mga kapatid, mayroong isang lugar na pinagkopyahan ng mundong ito. Kaya nga, ang kaisipan ng tao, di ba, gumawa siya ng little paradise? Di ba? May mga taong mayayaman na gumagawa ng little paradise. Bakit? Gusto nilang ma-imagine at gusto nilang mapanatag ang kanilang kaisipan dahil baka nakakita sila ng paraiso ay tila ang sarap ng pakiramdam. Okay. Pero temporary lang na paraiso ang kanilang ginawa. Pero yung paraiso na inihahanda ng Panginoon sa bawat nagmamahal at naglilingkod sa Kanya, it is an eternal paradise. Right. Amen? That is the bosom of Abraham. Kaya pag sinabi paraiso, meron palang pinagkopyahan itong mundo na tinatawag na lupa, na eternal land, mga kapatid, na pagkatapos ng buhay na ito, in this negative land, papasok kasi dalawa na, positive and negative. Sa negative land, sa negative earth, sa negative world, lahat tumatanda. Right. Lahat nasisira. Yes. Lahat nalalanta. Kahit gumawa ka ng bagong sasakyan, gumawa ka ng bago, sabihin mo bago, ang sabi ni Solomon sa Ecclesiastes, walang bago sa ilalim ng araw. Mm-hmm. Can you say amen? Amen. So, ganun mga kapatid. So, madaling salita, mayroong isang positive world na tinatahanan ng Diyos, mga kapatid. Di ba ang sabi ng 91 verse 1 ng Psalms? He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Amen. Secret place of the Most High. Ngayon, mga kapatid, tinatanong ko nga, mayroon na bang nakakita sa paradise? Wala. Walang nakakita ng langit. Na-imagine lang yun. Tama? Amen. Amen.
Ngayon, mga kapatid, pag sinabi nating langit, quotation Sister Sally, nasaan ang langit? Tinanong mga Sister Nora, mga kapatid, nasaan ang langit? Ano bang nasaan sa isipan natin langit, sis? Sabi niya, may mga ganito. Ngayon, binasa ko ang Lucas 17:20-21, mga kapatid, na ang kaharian ng langit ay nasa inyo. Amen. Right. So, hindi po pwede ilagay natin yung Palasyo sa katawan. palasyo dito sa katawan natin. Hindi, mamatay tayo. Yes. Speaking, mga kapatid, spiritually, amen, if we speak about paradise, heaven, or whatever it is, mga kapatid, bosom Abraham, whatever we call it, mga kapatid, ang sabi ng Bible, it is within you. Yes. Amen. When God is in you, the heaven is in you. Yes. Jesus. Kapag wala ang Diyos sa'yo, hell, Amen. Right. Right. ano bang, di ba, karinig ba kayo ng asawang nag-away? Meron akong, sometimes, pumunta kami ng kainta, nakaupo ko dun sa van, nandiyan ba yung bangko dati? Nauna yung lalaki. Kasi tinanong ko yung bata, anak, anong meron sa impyerno? Si Satanas po, nandun po sa impyerno. Ano ba? Hindi mo, okay. Nandun sa impyerno, kaya ayaw sa impyerno. Sabi niya, upo. Eh, narinig ko yung nag-aaway na Mag-asawa. asawa. Nauna yung lalaki. Kasunod yung babae. Sabi ng asawang babae, demonyo ka. Tawa mo? Satanas. Sigaw yung asawang babae sa likod niya. Lakad naman yung lalaki. Habang sa lumalayan sila, nakangiti lang ako. Tinatawag niya yung demonyo yung asawa, yung lalaki, at Satanas. Hello? Amen. So, nasa na yung impyerno nung oras na yun? Ito sa kanila. Spiritually speaking, pag ikaw ay nandun sa damdamin na yung bang torment ka, hindi palagay, hindi ka, bagay nandun ka sa problema, lahat ng kaguluhan nandun sa'yo, ano kaya meron sa'yo? Impierno. Impyerno langit. Sure. Tama. Dahil yung sitwasyon na kumakain, mga kapatid, ang taong mayaman, I believe that nandun siya sa impyerno during that time. You know why? Marami akong taong nakausap na mayayaman. Kahit gaano kadami ang kanilang pera, ay hindi pa rin sila nagiging palagay sa kanilang sarili. Yung isang kilala ko dati, taga Marikina, may-ari ng Renson, mga kapatid, supermarket, alam niyo yun, dati iba po kami sa nakalbo na lang yun sa kakaisip. Yung pinakatatang nila, wala ng buhok sa kakaisip. Ang yaman ng tao, ang gagana ng sasakyan, pero mga kapatid, hindi matulog sa gabi. Hello? Amen. Ibig kumakain sila sa masarap na lamesa sa pagkain, mga kapatid. Oo, hirap pa rin ang kanilang mga pusong damdamin. Hindi kasagutan ng kayamanan. Eh tayo, tuyo, may kasamang kamatis, mga kapatid, sa usawang sugang manghang, ang sarap na ng buhay. Tama po? Amen. Din si Lazaro, isang taong mahirap. Oh my God. Pero, ang sabi ng Bible, God comforted him. Kinukomfort sila na siya ng Diyos. Amen. So doon sa sitwasyon na yun, ipinapakita na ang impyerno at ang langit na roon. I speak about spiritual things. Right. Can you say praise the Lord? Amen. Praise the Lord. Oh. Anong namatay sa kanila? Ang tao ba na nasa Diyos namamatay? Sabi ng Panginoon, ang sino mang nakikinig ng mga salita at iniingatan at ginagawa ang mga bagay na ito, anong ginawa ng Panginoon? Mula sa kamatayan ay dadalhin ko sila sa buhay at Amen. hindi na sila makakaranas ng Matayan. Ano ibig mo sabihin, Lord? Hindi na kami mamamatay? Alam niyo, sa isang Kristiyanong totoo, hindi na subject ang kamatayan. Ano ang tawag dyan? Dropping of flesh. Yung pag i-drop mo na lang yung flesh mo, maniniwala ho kayo, mga kapatid,
ang sabi ng Bible, according to Proverbs, according to Solomon, the way of the righteous man is ordered by the Lord. Amen. Ang daan daw ng matuwid ay, ano yung order? Ay inalaga ng Diyos. Amen? So, ibig sabihin, kapag minahal ka ng Diyos at nagkaroon ka ng isang malalim na relasyon at connection sa Kanya, ang lahat ng iyong lakad is ordered by the Lord. Can you say amen? So, sa madaling salita, mga kapatid, ikaw, sa iyong sarili, ay siyang may hawak kung kailan mo gustong umuwi o hindi. Pag sinabi kong umuwi, kung saan ka nanggaling. Sinabi ng John chapter 3, walang taong, sinumang tao na aakyat kundi yaon lang bumaba. Kaya tinanong ko kayo, ano ba ang citizenship ninyo? Earthly or heavenly? Heavenly. Amen. Sabi ni Pablo, tayo ay tagapanglakbay lamang sa mundong ito. We are strangers and vacationists in this world. Bakasyonista. Ibig sabihin, meron kang pinanggalingan, mga kapatid. Yes. Amen. Hello? Na hindi ka pwedeng umakyat kung hindi ka galing doon. Yes. Kaya huwag mangarap ang tao, mga kapatid, na umakyat ng langit kung hindi siya galing Langit. langit. Right. Amen. Amen. Tulad ng sinabi ko last Sunday, namatay ba ang Panginoon para sa lahat? Hindi. Hindi. Sabi ko ng Bible, alam niyo kung bakit? Kanino siya namatay? Mga pili. Mateo 1:21. Pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya ang magliligtas ng kanyang Yes. Amen. May sarili siyang bayan. meron siyang sariling bayan. Yes. Ano ang sabi ni Pedro, mga kapatid, sa unang Pedro? Bayang banal, Amen. lahing iniba, piniling henerasyon, royal priesthood. Ano yung royal priesthood sa Tagalog? Magarang saserdote. Yes. Royal blood. Can you say amen? Amen. So, naniniwala tayo na tayo ay bayan ng Panginoon? Oh. Amen. So, ibig sabihin, pag ikaw bayan ng Diyos, namatay ang Panginoon para tubusin ka. Yes. Thank you, Yan Lord. ang sinabi ng Lord. Amen. Ano ang tinubos niya? Ito dahil nahulog sa pagkakasala to. Kaya lamang kailangan siyang tubusin sapagkat ang sabi ng Roma, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaninong kamatayan? Kamatayan ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan nito ng mga pinili niya. Ng kanyang bayan. Hindi sinabi ng Bible, namatay ang Panginoon, pangalanan mo siya Jesus sapagkat siya magliligtas ng lahat ng mga tao. Ay wala ko akong nabasang ganyan. Pakiulit nga po yung pastor, kabayaran ng kasalanan kamatayan. Roma Ito. 6:23. Yes. Roma 6:23. Buksan natin. Kasi ano yun, sabi, yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin yung kasalanan ko, mamamatay. Ano ba yun? Tama, nakuha ko yung punto na gusto mo iparating, Sister Terry. Kaya po masyadong malalim itong Biblia. Yes. Kaya kailangan ng revelation, sis. Amen. You need a revelation to understand the Bible. Mangingisintan mo ngayon. Amen. Yes. Amen. Roma 6:23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Kaya hindi mo alam dito kung sino yung Mamamatay. namatay. Yes. Ano ba yung kasalanan na yun? Okay, papaliwanag natin. Maganda. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Yes. Pero hindi natapos doon. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Okay? Amen. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung i-apply natin
ating sarili, kahit patayin ka, hindi mo kayang bayaran ang kasalanan mo, kapatid. 23. Tama po? Walang anumang bagay na pwedeng magbayad ng kasalanan ng tao. Look at in the Old Testament. Ano ba ang temporaryong pinapatay nila para matabunan ang kasalanan nila? Hayop. Yearly na ginagawa ni Moses yun sa tabernakulo niya. Mag-aalay sila sa Diyos para temporarily matabunan ang kanilang kasalanan. Kaya ang sabi po ng Book of Hebrews, kung walang pagbubuhos ng dugo, ay walang pagpapatawad ng kasalanan. Kaninong dugo? Hindi dugo ng isang taong makasalanan din. Kailangan ang isang dugo ng Diyos. Can you say amen? Kaya kung balikan natin yung Mateo 1:21, pangalanan mo siyang Jesus sapagkat siya magliligtas ng kanyang bayan. Pag sinabi natin kaligtasan, it is kaligtasan, ito yung po yung pagtutubos. Right. Okay? Amen. Unang Korinto Kapitulo 19, mga kapatid, praise God, buksan natin. Brother Aaron, pakibasa na. Unang Korinto 19, Ito yun, hindi na muna. 19 to 20. Pag umalis ka dyan, alis ka dyan, alis wala nang tao. Meron pala dito. 16? Sorry. 6 pala, 6:19. I'm sorry, 6:19. Verse 19 to 20. 6:19 to 20. Pakilakas ng kapatid. 1 Corinthians chapter 6, Verse verse 19. 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, Okay, tuloy. which is in you, Which is in you. Then, which ye have of God, ye have of God. and ye are not your own, And ye not, ye are not, ye are not your own. Hindi kayo sa inyong sarili. Because for ye are bought with a price. ye are bought with a price. Alright? Pinili kayo ng isang halaga. Amen. Therefore glorify God in your body, Which is, and in your spirit, which are God's. can you say amen? Amen. Pinili ka ng halaga, kaya hindi ka muna pag-aari ang iyong sarili, at anong halaga ang ibinili niyaan. Ang sabi po ng Bible, it is the blood of Jesus to take away our sins. Diba doon, nung binaptize ni John the Beloved si Jesus Christ, at John the Baptist si Jesus Christ sa river of Jordan, ang sabi ni John the Baptist sa kanya, Behold, the Lamb of God, who which take away the sins of the world. Pag sinabi natin Lamb, ano yun? Tupa. Amen? The Lamb of God. Praise the Lord. Sa madaling salita, ang pagbabayad ng kasalanan ay kamatayan. Look at the sentence, mga kapatid. Merong dapat magbayad para mabayaran yung kasalanan na minana natin. Amen. Then pagkatapos doon, at ang kaloob ng Diyos. Pag nabayaran na pala yung kasalanan mo, bibigyan ka ng kaloob ng Diyos. Ano yun? Buhay. Buhay na walang hanggan. Ang sabi ng 6:19 kanina? 20, luwalhatiin ninyo ang Diyos. Glorify God in your body. Kaya, ito, mga kapatid, binili na ito. Amen. Diba sabi ni Pablo sa Galatia 2:20, ako'y ipinakong kasama ni Kristo sa krus. Amen. Praise God. Ibig sabihin, namatay din tayo kasama ni Kristo sa krus. Right? Ay, hindi pwedeng napako lang. Namatay siya dun eh. Namatay ba kayo? Right. Yes. Kailangan mamatay kayong kasama niya. Inilibing siya according to Ephesians chapter 2. Nung inilibing siya, kasama ka bang inilibing? Amen. Yes. Identify tayo sa body na yun. Tandaan niyo mga kapatid. Kasi pag hindi ka namatay sa krus at hindi ka inilibing, nandun ka nanatili sa krus. Right.
Nung inilibing sa mga kapatid, nabuhay mula sa mga patay. Sabi po ni Pablo sa Efeso Kapitulo 2, ay nabuhay din tayo maguling kasama niya at umupo kasama niya in heavenly places. Right. Amen. Sa madaling salita, tatanungin ko kayo, nasa langit na ba kayo? Wala pa. Langit na. Ano bang langit ang inaantay niyo? Nandun na. Nandito na tayo eh. Yes. Hallelujah. Can you say amen? Amen. Walang nag-amin sa akin eh. Nag-alinlangan pa eh. Kailangan ba? Nagduda pa. Ito. Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual things, or spiritual blessings in heavenly places in Christ Jesus. Amen. Talon ka sa 21:20, which we wrought in Christ when He raised Him from the dead and set Him as His own right hand and in the heavenly places. Chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved, and has raised us Amen. up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Ay, madaling salita, umupong kasama ka niya sa heavenly places. Pag sinabi natin, heavenly places, ano po, Tagalogin niyo ba yung heavenly places? Makalangit na lugar. Yes. Ano yung makalangit na lugar? Hindi po makalupang lugar yun. Amen? Kaya tinanong ko, ang kaharian ba ng Diyos na sa inyo? Amen. Pag sinabi niyong wala po, ay naku, delikado po. Pag may tao magsasabi sa inyo, wala po ang kaharian ng langit sa kanya, mag-isip-isip po kayo ng tama. Diba? Sinabi ko nung ano? Sinabi ko, huwag kayo mag-isip ng mabuti, kundi mag-isip kayo ng tama. Kasi ang pag-isip ng tama ay isang bagay na mabuti mong ginawa. Pero mag-isip ka ng mabuti, minsan ang isang mabuti, sometimes, akala natin mabuti, minsan hindi pala tama. Yes. Amen. Amen. Amen? Oh. So mag-isip tayo ng tama. Right. So pag may tao nagsasabi sa inyo na ang kaharian ng langit ay wala pa sa inyo, oh my God, mag-isip po tayo ng tama. Dahil sinabi mo naman ni Kristo, ulitin natin, Lucas 17:20-21, ang kaharian ng Diyos na inaantay ng mga Pariseo at inaantay ng lahat, hanggang ngayon inaantay pa rin at wala pa rin dumadating, malapit na. Tinanong ko, kailan? Walang nakakalam. Sabi mo, malapit na. Yes. Tama mo ba? Logic ang pag-uusap natin. Pag sinabi mong tama, ang malapit na, ibig sabihin, alam mong malapit na. Yes. Hindi sinabi ng Mateo, mangyayari itong mga bagay nito. Binasa mo ba ang Bible o hindi? Ang sabi ng Bible, kapag narinig ninyo mga lindol, gera, ganito, ganito, yan ay umpisan ng sorrows. Yes. Kapigatian. But the end is not yet. Yes. Tama. Sunday. Bakit? Ano ba ang end of time? Mm. Ano ba yung katapusan? Ng mundo. Nagdugtong-dugtong tayo ha. Ano ba ang katapusan ng panahon? Jeez, may alam mo ba kayo? Pag sinabi natin katapusan ng panahon, katapusan ng oras, natatapos ba ang oras? Natatapos ang oras pag namatay ka na. Right. Tama po? Tama? Because time is a measurement of life and death. Measurement. Pag ipinanganak ka, sabi ni Solomon, mamamatay ka isang araw. And that is time. Okay? Ang bakit nabanggit yung end of time? Sa Bible. Mamamatay daw. Pag Yes. sinabi mong end of time, last days, diba? Si Marta, nung kausap ng Panginoon, kung nandito ka lang, Lord, hindi matay ang aking kapatid. Marta, hindi po namatay ang asawa mo, naniniwala ka ba siya, mabubuhay siya magmaguli? Mabuhay siya magmaguli? Sabi ng Panginoon, Marta, upo Panginoon, sa huling araw. Ano yung huling araw? Ano yung huling panahon? Iniisip natin, ending ng mundo. Wala po, mga kapatid ha. Teka lang, pakinggan niyo akong maigi.
Ano ang sabi, at sinagot niya kay Martha, anong sabi niya? John chapter 11. Anong sagot niya? Ito ang sagot niya. Martha, alam mo ba at naniniwala ka ba na ako ang pagkabuhay na maguli? Amen. Na kahit ang tao mamatay, na kahit siya'y mamatay, ay mabubuhay siya. Right. I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet shall he live. Yes. John chapter 11. Can you say amen? Amen. So, sino ang pagkabuhay na maguli? Ang Panginoon. Pero sabi ni Martha, in the last days, Lord, ang sagot ng Lord, sino ba yung last days? Ano yung Yes. last days? Amen. Ano yung end of time? Ano yung days of the Lord? Alam niyo ba? Sabi ng Bible, darating ang Panginoon according to 1 Peter na isang magnanakaw. Okay, bibigyan ko kayo kung nakarinig kayo mga kapatid. Sa rapture daw, maglalabasan ang mga patay sa sementeryo. Magbabangunan. Okay? Are you with me? Amen. Babangon daw ang mga patay sa sementeryo. Pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Narinig niyo yan? Narinig niyo pangangaral yan? Can you say amen? Amen. Sa tingin ninyo, ang sabi ng Lord, darating ang Panginoon sa ang araw ng Panginoon ay darating siyang katulad ng isang magnanakaw. Sa palagay niyo, pag sinabi nating magnanakaw, ano sa palagay niyo? Hindi mo alam. Alam mo, may nagbabangunan sa mga sementeryo eh. Paano mo masasabing hindi mo alam bilang isang magnanakaw na darating sa'yo, may nagbabangunang mga patay sa sementeryo. Sa tingin nyo, magnanakaw siya? Ang sabi ni Pablo sa Efeso, mga kapatid, ito ang clear. Sa mga nasa kadiliman, magnanakaw nga siya. Pero nung nasa kaliwanagan, ay hindi siya magnanakaw. Nasa liwanag na ba kayo? Amen. Kasi ang sabi ng Panginoon in John chapter 8, I am the light of the world. He that follow with me shall not walk in darkness. Ako ang liwanag ng sanglibutan, at ang sino ang sumusunod sa akin ay wala ng kadiliman sa kanya. Amen. Naniniwala po ba tayo? Tama po ba? Can you say amen? Nabalikan natin mga kapatid. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kaloob ng Espiritu Santo, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Tatanungin ko kayo. May buhay na walang hanggan kayo? Wala. Walang sumasagot. Sister Terry lang. Sister Terry lang. Itaas ang kamay yung wala pang buhay na walang hanggan. Hirap sumagot para makulong. Can you say amen? Amen. Amen! Time voters. Pag sinabi mong eternal life, balikan natin yung end of time kasi ang dami ng subject na nasagasaan po mga kapatid. Okay? Pag sinabi mong end of time, last days, days of the Lord, ano sa palagay niyo? Araw ba yan? I don't think so. Bakit? Ano ang sabi niyo? I am, Revelation chapter 1 verse 8, I am the first, I am the last, I am the beginning, I am the ending, Kaya alis kami. I am Alpha, I am Omega. Kay, saan kayo galing na mama mo? Can you say amen? Amen. Sa conception. Praise God. Thus saith the Lord. Pag sinabi ng Lord na ako yung umpisa, ako yung huli, pag sinabi natin end of time, hindi po yan nagpapatukoy mga kapatid. Kung basahin mo ang Matthew 24, ito ang pagkabanggit sa Panginoon ng huling araw, huling panahon. If this gospel shall be preached into all the world, then the end will come. Amen. What gospel? Pag-motor tayo. Anong gospel? Anong ibanghelyo? Ibanghelyo ng sabi ni Pablo, kaharian ng Diyos.
Amen? Sa last chapter ng Book of Acts, ang last verse, di ba? Nangaral si Pablo, at ano ang pinapangaral ni Pablo? Kaharian ng Diyos. And that is Amen. Ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Kasi pag sinabi natin, Ebanghelyo ng isang grupo, mga kapatid, mukhang nagkakamali po tayo. Amen. Amen. Kasi ako galing ako sa isang napakalaking grupo. Napakalaking organisasyon, napakalaking reliyon. Buong mundo meron kami. Dati ha. Pero sa awa ng Diyos, wala pang rapture nangyari. Right. Wala pang end of time nangyari. Bakit? Ginagawa ng kaisipan ng tao, huwag ninyong limitahan sa kaisipan natin, mga kapatid, ang bawat salitang nababasa natin sa Biblia, dahil pag ginawa natin yun, nalilimitahan natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Because if we speak God, mga kapatid, pag sinabi natin Diyos, there is no other form of eternal, and that is God. Okay? Pag sinabi natin God, there is no beginning, there is no ending. Can you say amen? There is no entrance, there is no exit. And that is eternal. If I say, eternal life, ano bang meron doon? Mm-hmm. Diba? Ano ba yung kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan? May tao bang hindi namamatay sa mundo ito? Meron akong tinanong ikaw ba, gusto mo bang mabuhay na walang katapusan sa mundo ito? Sabi niya, ayoko pastor, bakit? Bakit pag tumanda na ako, 1,000 years old na ako, baka gumagapang na ako, hindi pa ako namamatay. Can you say, mahirap yun, di ba? Spiritually speaking, mga kapatid, we are not talking about this literal body na magiging eternal. Because temporal is temporal, eternal is eternal. 1 Corinthians 15, merong dalawang katawan na ating tinataglay. 1 Corinthians 15:40, kung paano merong celestial na body, makalangit na katawan, ay nagtataglay rin tayo ng makalupang katawan. Terrestrial ang binanggit ng Bible. Can you say praise the Lord? So yung terrestrial ay terrestrial, ang eternal ay eternal. Right? Yung terrestrial, saan pupunta? Yung makalupang katawan, saan pupunta? Langit? Langit po, sa lupa. Genesis chapter 3 verse 19, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ikaw tao, ito ang principles ko sa iyo, sabi ng Diyos. Galing ka sa labok, babalik ka sa langit, alabok. Alabok. Sapagkat galing ka doon. Tama? Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ang tao kapag namatay, babalik ang kanyang katawan sa lupa, kung saan siya nanggaling, at ang kanyang diwa, ang kanyang kaluluwa, ay babalik sa Diyos, kung saan ito nagmula. Na siyang nagbigay niya. Ano yung babalik sa Diyos? Hindi po ito, ha? Malinaw? Hindi po ito. Galing lang po sa lupa ito. Kaya na, kahit anong gawin mong ligo, mga kapatid, may dumi pa rin Can you say amen? Tama po? Tama? Kasi hindi mo pwedeng dalhin sa langit ito. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 15, Brethren, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Alright? I believe nasa 51 yung salita na yun na binanggit ni Pablo sa 1 Corinthians. Can you say amen? Now, end of time, days of the Lord speaks about Him, God. Speaks about His Word. Because the Word of God and God is not separated. Hindi sila magkaiwalay. Yung salita ko ba at ako nagkaiwalay? Pag pumunta ako rito, nandun yung salita ko. Magkaiwalay ba kami? Hindi. Ang salita ng Diyos at ang Diyos ay hindi magkaiwalay. Tama po? Amen. Amen. Hindi ba natin palagpakan ng ating Panginoon? So, madaling salita, pag sinabi natin end of time, last days, day of the Lord, every days, mga kapatid, babalik lagay natin sa Diyos. Kasi pag nilagay natin sa araw yan, may nabanggit ang Bible sa Old Testament na ang araw ni Jehovah ay kadiliman. Hello? Amen. O pag inaantay natin yung araw ng Diyos, mamamatay na lang po tayo, hindi pa natin makikita yun.
Amen. Eh, pag inaantay ninyo ang rapture, mga kapatid, na mangyari, hindi po ako nagsusugal ha, pero pustahan tayo. Wala akong mangyayaring rapture kung ganun ang ating kaisipan. Amen. Pero may nara-rapture every day. Kasi yung tatay ko, nangangaral ng rapture yun dahil pastor yun eh. Maliit pa lang ako. Ano yan? Pabalik na ang Diyos bukas. Sige kami. Lingkod kami, Lord. Yan kami nang yan. Pagbalik mo, huwag mo kami iwan. Papunta kami sa impyerno. Namatay na lang yung tatay ko, mga kapatid. Ako ngayon, mga kapatid, pumubuti na naman yung buko. Bukas makalawa, hindi ko alam. Namatay na rin ako, wala pang rapture. You know why? You know why? Rapture is not in the scriptures. Okay? Baliktarin niyo yung Bible. Hanapin niyo ang salitang rapture. Wala kayong mababasa. Pinag-aralan namin dito yan nung kami nag-uumpisa yan noong 1593. Okay? Sa salita na Latin, raptus. Can you see amen? So nagpasimula noong 1500 yan, mga kapatid. Pero ang gospel ng Lord nagpasimula kailan? From eternity. Mm. Okay? Okay, nagsalita lang na rin ang Latin word raptus in 1500, mga kapatid. Praise God, doon nagsimula ang idea ng rapture. Nabalik rin mong Bible, may rapture. Wala. Mhm. Caught up, meron. Ay, yun na rin yun. No. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng rapture? Ha? Tanungin ninyo si Merriam-Webster. Basahin ninyo. It is a condition, emotional manifestation. Ang sinasabi niya, yung pag increasing into a higher knowledge. Yan daw yung rapture, sabi ni Merriam-Webster. Basahin ninyo. I-search ninyo. Nabasa ko yan. Can you say amen? So, ibig sabihin sa madaling salita, kapag nasa higher understanding ka ng Word of God, nasa progressive revelation ka ng Word of God, what do you think? What do you think? Nakukot up ba tayo? Amen. Amen. Amen? Kasi, kung ating lagay yung days of the Lord, last days, kailan mangyari yun? Sinabi ng Panginoon, if this gospel shall be preached to all the world, then the end will come. Anong gospel? Gospel of the kingdom. Ano yung gospel na kingdom na pinapangaral? That is the gospel. Sinabi ko nga dito nung Bible study ko is with Sister Nora. Alam niyo ba sino ang may dala ng sikreto ng Diyos? May alam po sa inyo, sino ang may dala ng sikreto ng Diyos? Kasi may sikreto ang Diyos eh. Yes. May sikreto ang Diyos na hindi niya ipinapakita, ipinapayag sa lahat ng tao. Sa mga propeta lang. Prophet. Doon niya pinahayag sa mga kapatid, yung mga propeta, yung mga Buksan natin ang Bible. langit. Ito, tama. Buksan natin ang Bible. Buksan ninyo ang Amos 3:7. Okay? Pagkatapos ng bago Amos. Kasi, pag sinabi mo, kailan ka babalik, Lord? Di ba yan ang tanong sa Matthew 24? Kailan mangyari ang mga bagay nito? Kailan ang iyong pagbabalik? At kailan ang katapusan ng mundo? Kasi, sikreto ng Diyos yun. Ang katapusan ng panahon ay nasa gospel Jonas Amos. ng kaharian. Tama po? Sinabi ng Bible, Amos 3:7, buksan ninyo. Okay ba si Brother Aaron? Mhm. Opo. Sorry. Basa. Amos 3:7. Amos 3:7. Surely the Lord God will do nothing, but He revealeth His secret unto His servants, the prophets. Tagalogin mo nga po. Tunay na si Yahweh ay di gumagawa ng bagay na di ipinabahagi ang kanyang balak sa kanyang mga lingkod, mga propeta. Kanino daw ibibigay ang kanyang sikreto? Propeta. Sa propeta.
So kailangan natin ng propeta para malaman natin ang sikreto ng Diyos. Amen. Amen. Amen? Sino kaya ang propeta niya sa panahon natin ngayon? Patay na si Moses, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum,